Mga idol, meron tayo dito ng XRM125 na ito nga medyo naka-set up na siya. At galing nga pala ito sa Batangas. Bali, nagawa ko na to dati, in-overhaul ko to dati kasi sobrang ingay ng makina niya. Bali, naka 57 block. Yan, stock carb, stock head. Bali, ang naging problema nito ay sobrang ingay ng makina at connecting rod yung pinalitan natin. Tapos ito nga, nag-close compression siya. Kaya hindi na nila mapatakbo. Kinakamay na nga natin yung pag-kick dun sa kicker. Tapos ito na nga, medyo may langis-langis na sa tambutso kasi yung block nito may gas-gas na. Tapos yung valve seal, alam ko hindi ko to napalitan kasi hindi ko na nagalaw yung head. At dahil may gas-gas na nga yung block, ito bumili na rin ng block. Pero 57mm pa rin. Tapos may mga gold bolts para sa dito sa tappet cap, pampalit natin. Tapos ito yung block. Yan, kompleto naman siya, piston ring. Tapos yung stud pala dun sa kabila ng block. Papalitan na rin natin yan. Bali nakapacket. Kasi yung dati yung nakakabit dito, ang packet niya nasa gitna. Ito rin palang nut na 4, papalitan natin to. Gold bolts na siya. Dito yan nakalagay, 4 na piraso yan. Tapos may sinama pang pandikit. Tapos valve seal, pero hindi siya original. Mas maganda sana nito yung original na para matibay talaga. At babaklasin ko na yun mamaya yung head para mailagay na natin itong mga bagong pyesa. Bali ito na nga, nabaklas ko na. Wala naman siyang problema dito sa block saka sa valvula. Bali ang naging problema pala, ito durog yung chain guide. Kaya yung timing chain tumalon siya. Dun sa sprocket ng sigunyal, hindi na siya nakasabit. Kaya pag kick, ikot lang ng ikot, hindi na sumasama yung sa may cam gear. Tapos i-double check natin to kung may singaw siya. Tapos dito, double checking. Wala naman siyang singaw. Okay yung lapat ng valvula. Pero babaklasin pa rin natin to kasi magpapalit nga tayo ng valve seal. Nailagay ko na tong block. Tapos check ko na rin yung clearance kung okay lang. Tapos, ito mamaya babaklasin ko para maisabit natin yung timing chain na tumalon. Ito yung sinasabi kong tumalon. Sa loob niyan, yan, yung timing chain hindi na nakasabit dun sa gear ng sigunyal. Kaya malambot siyang sipaan. Tapos may mga natirang durog na timing guide, chain guide. Tapos itong head, nagawa ko na rin, nalinisan ko na rin yan. Napalitan ko ng valve seal. Tapos dito medyo pinakinis lang natin yung port niya. Kasi stock dati yan stock na stock. Yan, medyo ginalaw natin ng konti pero hindi naman siya masyado. Ayan na, nailagay ko na yung head, timing chain sa guide. Tapos mamaya check na lang natin yung timing kung sakto. Tapos ilalagay na natin itong mga nandito sa magneto side.
Tapos ito na lang huli, itong carburetor, lilinisin natin yan. Ilalagay natin dito sa ultrasonic para medyo maging bago ulit siya. Iseset lang natin siya sa mababa muna kahit mga 2 minutes. Tapos pag madumi pa, ulitin na lang natin hanggang sa kuminis na ulit siya para magmukhang bago. Ito na after natin malinis. Medyo malinis na siya, no? Kumpara kanina. At asimbulin na natin yan para testing na natin yung motor kung aandar. Bali, ito na pala ulit. Papaandarin ulit natin kasi yung tambutso pala. Hindi ko napansin, butas na pala. Pero ginawan ko ng paraan. Check na lang natin. Magtutono na lang tayo sa carburetor, tapos yung tensioner pala, i-adjust na rin natin. Medyo mahirap lang i-adjust kasi naka manual siya, hindi natin talaga ita-timing ng maayos kasi minsan mahigpit, minsan maluwag naman. Hanapin na lang natin yung sakto, pero okay na yan. Pwede na yung kunin ulit ng may-ari.